Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang isang paksang napakahalaga, ang lihim sa pagpapababa ng creatinine sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa pagkain. Sa aking 25 taong karanasan sa medisina, hindi pa rin ako tumitigil sa paghanga sa kakayahan ng ating katawan na gumaling kung bibigyan lamang ng tamang pangangalaga. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung ang isang maliit na pagbabago sa inyong dieta ay makakababa ng creatinine ng mabilis na kahit ang doktor ay magugulat? Noong nakaraang linggo, sa aking klinika dito sa Maynila, may isang 23 gulang na lolo ang dumating na may malapad na ngiti. Ang pinakagulat sa akin ay ang resulta ng kanyang lab test. Ang kanyang creatinine ay bumaba mula 190 patungong 130 sa loob lamang ng halos 2 buwan. Hindi siya gumamit ng bagong gamot, hindi nag-dialysis, hindi nagpa-blood filtration, at hindi uminom ng anumang magic detox. Binago lamang niya ang isang napakaliit na gawi sa pagkain. Tinanong ko siya, "Lo, paano po ninyo nagawa iyon ng ganito kabilis?" Ngumiti lang siya. "Inayos ko lang ng kaunti ang pagkain ko base sa payo ng doktor." Ang nakakatuwa at nakakapagpagnilay sa akin ay ang paraan ng pagkain na kanyang sinunod ay napakasimple na kahit sino ay kayang gawin, hindi mahal, at walang matinding pagbabawal. Ngunit ang mekanismo sa likod nito ay napakaagham at epektibo. Ang ating mga bato ay parang isang sopistikadong filter machine na walang tigil na nagtatrabaho sa loob ng 24 oras. Kung tayo ay kumakain sa maling oras, sa maling pagkakasunod-sunod, o madalas na kumakain ng maalat, ang mga bato ay napipilitang bilisan ang pagproseso. Ang tahimik na labis na karga na ito ay nagdudulot ng pamamaga, paghina, na nagpapataas ng creatinine, ng paunti-unti, nang hindi natin nalalaman. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng karga sa tamang lugar at tamang oras, ang presyon sa mga bato ay maaaring bumaba ng 10 hanggang 15%. Dahil dito, ang creatinine ay may pagkakataong bumaba ng natural nang hindi na kailangan ng karagdagang gamot. Ang 82 taong gulang na lolo ay binago lamang ang 3 prinsipyo: ang pagkakasunod-sunod ng mga pagkain, ang oras ng pagkain, at ang dami ng asin sa bawat pagkain. Ngunit ang resulta ay mas mahusay pa kaysa sa maraming kasalukuyang produkto na sumusuporta sa bato. Ikinukuwento ko ang kwentong ito upang makita ninyo na hindi laging kailangan ng gamot para maging malusog ang mga bato. Madalas, kailangan lang nating tratuhing mas malumanay ang mga bato at sila ay natural na gagaling ayon sa kanilang likas na kakayahan. At naniniwala ako na marami sa inyo ang nakakaranas ng mga gawi na tila hindi nakakapinsala ngunit nagpapahirap sa mga bato araw-araw. Sa puntong ito, sigurado akong curious kayo, tama? Ano ba talaga ang pinagkaiba ng pagkain ng lolo sa atin? Bakit kaya ng 3 prinsipyong iyon na magpababa ng creatinine ng napakabilis? Panoorin ninyo ang buong video. Mamaya ay ibabahagi ko ang bawat prinsipyo ng detalyado, madaling gawin, at kayang ilapat ng kahit sino simula ngayon. Bago tayo pumunta sa pangunahing bahagi, kung interesado kayo sa kalusugan ng bato at nais ninyong magkaroon ng isang video gabi-gabi na makakatulong sa inyo na protektahan ang puso, atay, at bato sa isang malumanay at matipid na paraan, mangyaring mag-subscribe sa aking channel at i-on ang notification bell upang palagi tayong magkasama. Unang bahagi, ang mekanismo ng pagtaas ng creatinine at mga sanhi ng paghina ng bato. Pagkalipas ng edad 50, mga kaibigan, bago natin pag-usapan kung ano ang dapat kainin, ano ang iwasan, o anong paraan ang gagamitin upang suportahan ang bato, nais kong tingnan natin ang isang pangunahing tanong: bakit sa iisang pagkain, iisang gawi sa pamumuhay, ang creatinine ng isang tao ay tumataas, habang ang sa iba naman ay bumababa? Hindi ito bihirang mangyari. Araw-araw sa aking klinika ay nakakatagpo ako ng maraming katulad na kaso. May mga kumakain ng kanin, gulay, isda na napakasimple, hindi kumakain ng pritong pagkain, ngunit ang creatinine ay mataas pa rin.
Sa kabaligtaran, may mga hindi naman nagbabawal ng sobra, binago lamang ang ilang maliliit na detalye, ngunit ang creatinine ay bumaba at ang mga bato ay mas mabilis na gumagaling. Ang gumagawa ng pagkakaiba ay hindi nasa pagkain kundi nasa ritmo, pagkakasunod-sunod at dami. Tatlong salik na tila maliit ngunit nagpapasya kung paano magtatrabaho ang mga bato. Sa maraming medikal na dokumento, ipinapakita ng mga mananaliksik na sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng tatlong salik na ito, ang presyon sa glomeruli ng bato ay maaaring bumaba ng 12 hanggang 16% araw-araw. Ang numerong ito ay tila abstract, ngunit isipin ninyo, ang bato ay isang organ na dapat mag-filter sa loob ng 24 oras, walang pahinga kahit isang minuto. Kung mababawasan natin ng higit sa 10% ang presyon dito, araw-araw, buwan-buwan, gaano kabilis gagaling ang bato, maiisip na ninyo. Isa pang napakahalagang bagay, ang creatinine ay hindi tumataas sa isang araw. Ito ay naiipon sa loob ng maraming taon, bawat maling gawi, medyo maalat ang kinakain, huli kumain, kaunti ang iniinom na tubig sa araw, ngunit marami bago matulog, kumakain ng prutas, sa maling oras, lahat ay nagdaragdag sa pasanin. Iyan ang dahilan kung bakit nais kong maglakbay kasama kayo upang suriin ng malinaw ang mga prinsipyo sa pagkain at pamumuhay na maaaring panatilihing malusog ang mga bato hanggang sa edad na 80, 90. At sa nilalamang ito, tatalakayin natin ang 5 prinsipyo ng pagkain na nagpoprotekta sa bato, 2 gintong tip upang natural na bumaba ang creatinine at isang listahan ng mga eksepsyon upang malaman ninyo kung aling grupo kayo kabilang na nangangailangan ng higit na pag-iingat. Marami sa inyo kapag naririnig ito ay madalas na nagtatanong sa akin, gaano karami ang tama? Ang tanong na ito ay napaka-praktikal at ipapaliwanag ko ng malinaw sa susunod na bahagi mula sa dami ng protina, araw-araw, ang maximum na dami ng asin, hanggang sa oras ng pagkain sa araw upang hindi malantad ang bato sa hindi makatwirang presyon. Bago tayo pumasok sa mga prinsipyo, kailangan nating maunawaan ang isang pangunahing bagay. Bakit pagkalipas ng edad 50, mabilis na humihina ang mga bato? Kapag naintindihan natin ang pinagmulan, ang lahat ng pagbabago, pagkatapos nito, ay magiging nasa tamang lugar. Ayon sa data, mula sa maraming ahensya ng kalusugan, pagkalipas ng edad 50, ang glomerular filtration rate ay bumababa ng average na 1% bawat taon. Nangangahulugan ito na kahit kayo ay ganap na malusog, walang sakit, ang mga bato ay humihina pa rin ayon sa natural na batas. Kung idaragdag ang high blood pressure, diabetes, pagkain ng maalat, pag-inom ng kaunting tubig, o labis na timbang, ang pagbaba ay hindi na 1% kundi maaaring umabot sa 3 hanggang 5% bawat taon. Ang mga sanhi ng pinakamabilis na paghina ng bato ay kinabibilangan ng labis na pagkain ng maalat sa mahabang panahon. Ang pagkain ng napakagabi na nagpapahirap sa mga bato sa oras na kailangan nilang magpahinga, kakulangan ng tubig sa araw, ngunit pag-inom ng marami bago matulog, pagkain ng labis na red meat, at lalo na ang pagkain sa maling pagkakasunod-sunod na nagpapabago-bago sa blood sugar at nagdaragdag ng presyon sa mga bato. Ang lahat ng mga salik na iyon ay nagdudulot ng pag-ipon ng creatinine sa dugo, at ang creatinine ay isang basura mula sa mga kalamnan na dapat i-filter ng mga bato palabas. Kapag humina ang mga bato, tumataas ang creatinine, at sa pagtaas lamang ng 0.1 hanggang 0.2 mg DL ay isa ng senyales na ang mga bato ay talagang nakakaranas ng presyon. Huwag itong balewalain. Ngunit nais kong maunawaan ninyo ang isang bagay na nagbibigay inspirasyon. Ang magandang balita ay ang mga bato ay gagaan ang pasanin halos agad-agad kapag tayo ay nagbago ng tama. Sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo, mararamdaman ninyo ang mga unang pagbabago tulad ng pagbaba ng pamamaga sa paa, pagkaunti ng pag-ihi sa gabi, pakiramdam na magaan ang katawan, mas mahimbing na tulog, mas matatag na blood pressure, at ang creatinine ay unti-unting bumababa. Nakita ko na ang maraming kaso
na ganoon binago lamang ang 2 hanggang 3 maliliit na gawi, at ang mga bato ay kapansini-pansing gumaling nang hindi nangangailangan ng labis na komplikado o magastos na pamamaraan. Kaya, mga kaibigan, magpapatuloy tayo sa unang prinsipyo na siya ring pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang prinsipyo. At naniniwala ako na kapag narinig ninyo ito, talagang magugulat kayo. Ikalawang bahagi, 5 prinsipyo sa pagkain na nagpapanatili ng malusog na bato hanggang sa edad 90. Prinsipyo 1, kumain ng kaunting asin, ngunit sa tamang paraan. Mga kaibigan, pagdating sa pagkain ng kaunting asin, halos alam ng lahat na ito ay mabuti para sa bato. Ngunit ang pag-unawa at paggawa ng tama ay ganap na ibang kwento. Nakilala ko ang maraming lolo at lola sa klinika. Lahat sila ay nagsasabing binawasan na nila ang asin. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, halos 90% pa rin ang nakakaranas ng mga karaniwang pagkakamali na nagpapahirap sa mga bato. Kahit na akala nila ay kumakain na sila ng light salt. Ang unang pagkakamali na siya ring pinakamadalas kong makita ay pagbawas ng asin, ngunit pagtaas ng patis, bagoong at sausawan. Nakasanayan na ninyo, kaya iniisip ninyo na ang patis ay iba sa asin, ngunit sa katunayan, ang sodium sa isang kutsarang patis ay maaaring halos kalahati ng pangangailangan ng sodium sa buong araw. Naaalala ko pa ang isang matandang babae na nagsabi sa akin, tinanggal ko na ang asin, patis na lang ang ginagamit ko sa pagluto ng isda. Ngunit ang niluto niyang isda ay mas maraming sodium kaysa sa paggamit ng kaunting pinong asin. Ang ikalawang pagkakamali ay pagkain ng maaalat dahil sa gawi ng pamilya. Mula pagkabata, marami sa inyo ang nakasanayan ang malalansang ulam, maaalat na sabaw at matatapang na sausawan. Pagdating ng edad 60, ang mga bato ay nagsisimulang humina ayon sa physiological aging. Ngunit ang gawi sa pagkain ng matatapang na lasa ay nananatili. Ang resulta ay ang mga bato ay napipilitang mag-filter ng tuloy-tuloy, parang pinapatakbo ang isang lumang makina sa bilis ng bagong makina. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagbawas ng asin ay hindi nangangahulugang pagbawas ng sodium. May mga nagsasabing, hindi na ako kumakain ng maalat, ngunit kapag sinuri ng mabuti, gumagamit pa rin sila ng longganisa, tocino, delata, smoked meat, at mga ulam na may makapal na sarsa. Ang lahat ng mga pagkain na ito ay naglalaman ng napakataas na antas ng sodium na patuloy na nagpapahirap sa mga bato kahit na akala ninyo ay kumakain kayo ng light salt. Ang mga epekto ay napakalinaw. Nagpapataas ng blood pressure ang asin, direktang nagpapahirap sa glomeruli ng bato, na sa kalaunan ay nagpapataas ng creatinine, nagpapahina sa filtration ng bato, nagiging sanhi ng pamamaga, pagkapagod, pag-ihi sa gabi, at maging ang pagbabago-bago ng blood sugar. Sa Pilipinas, maraming nutritional survey ang nagpapakita na ang mga Pilipino ay kumakain ng average na 9 hanggang 10 gramo ng asin araw-araw, samantalang ang inirerekomendang antas ay humigit kumulang 2 gramo lamang. Nangangahulugan ito na kumakain tayo ng asin na 4 hanggang 5 beses na higit pa sa physiological tolerance ng mga bato. Kaya, paano mababawasan ang asin nang masarap pa rin ang pagkain at manatili ang kasiyahan sa bawat kainan? Ito ang kailangan upang mapanatili sa mahabang panahon. Una, maaari ninyong bawasan ng humigit kumulang 30% ang dami ng asin sa bawat ulam habang pinaparami ang natural na aroma. Kapag gumagamit tayo ng sibuyas, bawang, luya, paminta, at dahon ng kalamansi, mararamdaman ng panlasa ang masarap na pagkain kahit na nabawasan ang dami ng asin. Ito ang paraan ng pagkain ng mga matatanda na hindi nakakaranas ng kakulangan sa lasa. Ikalawa, sa halip na gumamit ng purong patis, maaari ninyong dilutin ito ng humigit kumulang 40 hanggang 50%. Sa paggawa nito, mananatili ang amoy ng patis, ngunit mababawasan ang sodium ng halos kalahati. Maraming lolo at lola ang nagsasabi sa akin
na kapag ginamit nila ang pamamaraang ito, masarap pa rin ang lasa, mas magaan ang katawan, hindi gaanong nauuhaw, at nababawasan ang pamamaga ng paa. Ikatlo, unahin ang mga steamed at boiled dishes at light soup, dagdagan ang gulay at prutas, at bawasan ang mga ulam na niluto sa matagal na sarsa o sobrang maalat. Hindi kailangang iwasan ng lubusan ang mga luto dahil ang pagkain ay kasiyahan. Ngunit ituring ang mga luto bilang paminsan-minsang pagkain, hindi pang araw-araw na pangunahing pagkain. Ikaapat, isang napakaliit na gawi ngunit napaka-epektibo. Tikman bago timplahan. Karamihan sa atin ay nagtitimpla ayon sa nakasanayan sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa talagang kulang sa lasa ang pagkain. Kapag tinikman muna, mas mararamdaman ninyo ang pino na lasa at automatikong mababawasan ang dami ng asin. Makikita ninyo na ang pagbabago sa dami ng asin ay hindi isang matinding pagbabawas, kundi isang matalino at tamang pagbabawas, hakbang-hakbang, ngunit napapanatili, at ito ang magpapahinga sa mga bato, magpapagaling, at magpapanatili ng kalusugan sa mahabang panahon. Pagkatapos ng prinsipyo ng tamang pagbawas ng asin, tutungo tayo sa ikalawang prinsipyo na inaasahan kong ilalapat ninyo simula ngayon upang protektahan ang mga bato hanggang sa edad na 80, 90, at manatili silang matatag. Prinsipyo 2. Kumain ayon sa ritmo ng 3 gintong oras. Mga kaibigan, sa ikalawang prinsipyo, pag-uusapan natin ang isang salik na tila simple, ngunit direktang nagpapasya sa kakayahan ng mga bato na magpahinga at gumaling. Ito ang pagkain ayon sa ritmo ng 3 gintong oras sa isang araw. Marami sa inyo ang iniisip pa rin na basta't kumain ng kaunti o iwasan ang ilang pagkain, gagaan ang pasanin ng mga bato. Ngunit ipinapakita ng agham na ang oras ng pagkain ay kasing halaga ng dami at sa mga matatanda, mas mahalaga pa. May mga pag-aaral sa circadian rhythm ng bato na nagpapakita na ang organ na ito ay hindi nagtatrabaho ng pare-pareho sa loob ng 24 oras. Ito ay sumusunod sa mga siklo ng hormone, antas ng blood sugar, at neural signal sa katawan. Dahil sa natural na pagbabago-bago na ito, kapag kayo ay kumakain sa maling oras, kumakain ng late sa gabi, o nagpapalipas ng pagkain at saka kakain ng marami, ang mga bato ay napipilitang bilisan ang pagtatrabaho sa oras na sila ay pinakamahina. Ito ay parang pinapatakbo ang isang sasakyang matagal nang tumatakbo ngunit kailangan itong umakyat sa matarik na kalsada sa gabi. Sa kalaunan ay mapapagod, iinit at masisira. Kailangan lang ninyong kumain sa 3 tamang oras. Panatilihing pare-pareho ang dami ng pagkain araw-araw, hindi pa bago-bago. At ang mga bato ay maaring magbawas ng karga ng 10 hanggang 15%. Tila mahirap paniwalaan, ngunit ito ay isang napakalinaw na mekanismong biolohikal. Ang mga bato ay hindi lamang nagre-react sa pagkain, kundi malakas din silang nagre-react sa circadian rhythm. Sa umaga, tumataas ang cortisol na tumutulong sa katawan na maging alerto at ang filtration rate ng bato ay mas mabilis din. Sa tanghali, ang insulin ay matatag, ang mga cell ay gumagana ng maayos, at ang metabolismo ng enerhiya ay paborable. Ngunit sa gabi, ang buong endocrine at nervous system ay pumapasok sa isang estado ng pagbagal, at gayon din ang mga bato. Kailangan nila ng mas maraming pahinga kaysa sa aktibidad. Kung marami kayong kakainin sa gabi, lalo na kung late kayong kumain, pinipilit ng katawan ang mga bato na magtrabaho sa oras na kailangan nilang magpahinga at tumataas ang presyon sa pag-filter ng dugo. Ang bahagi ng urea, creatinine at iba pang basura ay mananatili ng mas matagal na nagdudulot ng pagkapagod, bigat ng ulo at madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya, para maging malusog ang mga bato, kailangan ninyong tandaan ng mabuti ang 3 ritmo ng oras na ito. Umaga, kumain ng mainit at magaan, kaunting asin. Isang mangkok ng lugaw, nilagang kamote, o hiwa ng whole wheat bread ay napakaangkop. Hindi dapat kumain ng mamantika o matatapang na pagkain sa umaga dahil magdudulot ito ng matagal na presyon sa mga bato sa buong araw. Tanghali.
Ito ang pinakamahalagang pagkain. Dapat kayong kumain ng sapat na enerhiya, ngunit katamtaman lamang. May puting isda, tokwa, gulay, at sapat na dami ng kanin. Sa oras na ito, malakas ang metabolismo ng katawan at ang mga bato ay nasa pinakamagaan na estado ng karga, kaya hindi masama kung kumain ng kaunting iba't ibang pagkain. Gabi, kailangan ninyong tandaan ng mabuti, kumain ng magaan, kumain ng maaga, huwag gumamit ng red meat, at huwag kumain pagkalipas ng 7:30 p.m. Kung kakain kayo ng baka, baboy, o kakain ng late sa gabi, tumataas ang urea sa dugo, at ang mga bato ay napipilitang mag-filter ng tuloy-tuloy sa buong gabi. Ang mga madalas na nagigising na pagod, hindi nakakatulog ng mahimbing o umiihi ng 3 hanggang 4 na beses sa gabi, ay madalas na may kaugnayan sa maling oras ng pagkain sa gabi. Naaalala ko nang malinaw ang isang kaso sa klinika sa Maynila. May isang lolo na humigit kumulang 68 taong gulang. Ipinakita ng test na ang creatinine niya ay tumaas mula 1 patungong 2.0 mg DL. Nag-aalala siya at tinanong ako, "Kaunti lang ang kinakain ko, bakit tumataas pa rin?" Nang suriin ko ang kanyang gawi sa pagkain, nakita ko ang problema. Nilalampasan niya ang agahan, halos hindi kumakain ng tanghalian, ngunit sa gabi ay kumakain siya ng napakarami. Minsan pa nga, kumakain siya ng alas 9 o alas 10 ng gabi. Ang mga bato niya ay napipilitang magtrabaho sa oras na sila ay pinakamahina, kaya ang pagtaas ng creatinine ay ganap na nauunawaan. Tinuruan ko siya na bumalik sa ritmo ng pagkain sa 3 gintong oras sa loob ng 4 na linggo. Ang resulta ay napakalinaw. Bumaba ang creatinine mula 2.0 patungong 1.6. Bumalik ang mahimbing na tulog at ang pag-ihi sa gabi ay nabawasan mula 3 patungong 1. Hindi ito swerte kundi isang natural na reaksyon ng katawan kapag binigyan ninyo ng pahinga ang mga bato sa tamang oras. Kapag mas matanda kayo, mas kailangan ng katawan na kumain ayon sa oras, hindi ayon sa pakiramdam ng gutom. Ang bawat organ ay may sariling biological clock, at gayon din ang mga bato. Kapag humihina sila sa gabi, kung alam nating maging malumanay, sila ay tutugon sa mas matatag na kalusugan, mas mahusay na resulta ng test, at mas kumpletong tulog. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Huwag kayong umalis dahil ang ikatlong prinsipyo ay ang bahagi na halos lahat ay hindi sinasadyang nagkakamali. Magpapatuloy tayo pagkatapos nito. Prinsipyo 3. Ang order ng pagkain, 4 na layer na nagliligtas ng bato. Mga kaibigan, sa ikatlong prinsipyo, pag-uusapan natin ang isang bagay na tila maliit, ngunit may kakayahang baguhin ang buong pasanin na dapat tiisin ng bato sa bawat pagkain. Ito ang order ng pagkain, 4 na layer na nagliligtas ng bato. Marami ang nakatuon sa tanong kung anong pagkain ang dapat kainin, anong iwasan, ngunit nakakalimutan na ang bato ay nakakaranas ng presyon ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkain na pumapasok sa dugo, hindi lamang ayon sa dami. Isipin ninyo ito, kung umupo kayo sa hapagkainan, hindi pa nakakahinga, ay kumuha na agad ng karne, nilagyan ng kanin, at kinain muna ang carbohydrates. Kung gayon ay dinadala ninyo sa bato ang malaking dami ng protina, carbohydrates, at asin sa loob ng ilang minuto. Ang bato ay parang isang water filtration plant na biglang dinudumog ng trabaho. Kapag napakabilis na naabsorb ang mga sangkap, napipilitan ang bato na mag-filter sa mataas na intensidad, madaling tumataas ang urea at creatinine, at nagiging mas malapot ang dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsasabing umiiwas na ako sa lahat ng bagay, ngunit bakit tumataas pa rin ang test results. Dahil ang bato ay hindi lamang interesado sa pagkain kundi interesado rin sa bilis at oras. Ngunit kung baliktarin ninyo ang pagkakasunod-sunod, magsimula sa gulay, ganap na magbabago ang lahat. Ang gulay,
ay naglalaman ng soluble at insoluble fiber na gumagana bilang isang malambot na filter sa bituka. Ang fiber ay nagpipigil ng bahagi ng asin, nagpipigil ng asukal, at nagpapabagal sa bilis ng pagsipsip ng protina. Dahil dito, ang dami ng sodium na pumapasok sa dugo ay bumababa ng 15 hanggang 25%. Ang asukal ay naabsorb ng dahan-dahan. Ang labis na potassium ay nakakandado agad sa bituka bago pumasok sa dugo. Hindi lamang ang bato ang nababawasan ng presyon kundi pati na rin ang circulatory system, blood pressure at blood sugar ay nagiging mas magaan. Kung ihahambing ang pagkain ng kanin na may karne agad sa simula ng pagkain na nagpapahintulot sa sodium na maabsorb ng halos 100%, samantalang ang pagkain ng gulay muna ay makabuluhang nagpapababa ng bilis ng pagsipsip na ito. Ang mekanismong siyentipiko sa likod nito ay napakalinaw. Kapag may fiber sa bituka, bumabagal ang pagbaba ng pagkain, humahaba ang filtration rate ng bato, bumababa ang bigat ng dugo na dumadaan sa glomeruli, at ang bato ay nagtatrabaho ng mas relax. Ito ay matalinong pagkain, hindi pagbabawal sa pagkain. Hayaan ninyong ikuwento ko ang isang napakahalagang kwento. May isang 70 taong gulang na ginang na nakatira sa Maynila. Naging pasyente ko siya sa loob ng 30 taon. Ang creatinine niya ay 2.1 mg DL, bahagyang namamaga ang kanyang paa at umiihi siya ng 3 beses sa gabi. Napakaseryoso niya, hindi kumakain ng maalat, hindi kumakain ng red meat at iniiwasan ng matatamis. Ngunit tumataas pa rin ang creatinine niya na labis niyang ipinag-aalala. Nang tanungin ko ng malalim ang kanyang gawi sa pagkain, natuklasan ko ang isang bagay. Lagi siyang kumakain ng kanin at karne muna dahil sa matinding gutom. At ang gulay ay kinakain niya sa huli. Ang gawi na tila hindi nakakapinsala ay nagpapahirap pala sa kanyang bato araw-araw. Tinuruan ko lang siya ng isang bagay. Baligtarin ang order ng pagkain. Kumain muna ng gulay, susundan ng puting protina, pagkatapos ay carbohydrates, at ang prutas ay ilayo sa pagkain. Ang resulta ay talagang nagbago. Pagkatapos ng 6 na linggo, ang creatinine ay bumaba mula 2.1 patungong 1.6. Nabawasan ang pamamaga ng paa. Nakakagalaw na siya ng mas magaan at nakakatulog ng mas mahimbing. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Akala ko ay gamot lang ang makakapagligtas sa aking bato. Hindi ko akalaing ang pagbabago lang sa order ng pagkain. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi kung anong pagkain ang kinakain ninyo, kundi kung anong order ninyo ito kinakain. Kaya sa bawat pagkain, kailangan ninyong tandaan ang 4 na gintong layer na ito. Una, gulay. Anumang uri ng gulay ay pwede. Kailangan lang ng 1 o 2 malaking dakot upang makagawa ng fiber layer. Ito ang unang panlaban sa mga bato. Ikalawa, puting protina tulad ng puting isda, tokwa, maliit na hipon o dibdib ng manok. Ang puting protina ay madaling matunaw. Mas kaunti ang nagiging toxin kaysa sa red meat na nakakatulong upang hindi magtrabaho ng mabigat ang mga bato. Ikatlo, carbohydrates tulad ng kanin, pansit, kamote o bihon. Kumain ng dahan-dahan, huwag magmadali upang ang katawan ay makapag-adjust sa dami ng asukal na pumapasok sa dugo. Ika-4, prutas, ngunit ilayo sa oras ng pagkain. Kapag kinakain agad pagkatapos ng pangunahing pagkain, mabilis na naabsorb ang asukal sa prutas na nagpapataas ng digestive enzymes at presyon ng filtration ng bato. Kung kakain kayo ng prutas, ng 1 hanggang 2 oras ang pagitan mula sa pagkain, madali itong maproseso ng mga bato. Kailangan lang ninyong ilapat ang 4 na layer na ito. Baguhin lamang ang paraan ng pagkain at hindi ang pagkain. Ilang araw lang ay makikita na ninyo ang pagkakaiba. Magaan ang pakiramdam sa tiyan, komportable ang isip, mas mahusay ang tulog. Ito ay isa sa mga simpleng sekreto na kayang gawin ng mga matatanda agad upang protektahan ang kanilang mga bato araw-araw. Prinsipyo 4. Kumain ng prutas
sa tamang oras at tamang dami. Prinsipyo 4. Huwag kumain ng prutas agad pagkatapos kumain. Ito ay isa sa mga gawi na marami sa inyo ang naniniwalang mabuti para sa panunaw. Pagkatapos kumain, kumakain ng prutas para gumaan ang pakiramdam. Ngunit sa katotohanan, mula sa physiological na pananaw ng bato at metabolismo ng asukal, ito ay ganap na taliwas sa ating inaasahan. Minsan, ang gawi na tila malusog ay tahimik na nagtutulak sa mga bato sa isang estado ng labis na trabaho nang hindi ninyo nalalaman. Hayaan ninyong ibahagi ko ng mas malalim upang maunawaan ninyo kung bakit ganito. Ang prutas, lalo na ang matatamis tulad ng saging, dalandan at mangga, ay naglalaman ng medyo mataas na antas ng potassium, at ang biological na katangian ng potassium ay napakabilis na naabsorb. Karaniwan, kapag kumakain kayo ng pagkain na may protina, carbohydrates, asin, at asukal, kailangan ng iproseso ng bato ang malaking dami ng trabaho sa loob ng unang 45 hanggang 90 minuto. Sa oras na iyon, kailangan ng bato na i-filter ang urea, creatinine, sodium, at blood sugar. At ang aktibidad na ito ay mabigat na para sa mga taong higit sa 60 gulang o may bumababang function ng bato. Kung kakain kayo ng prutas agad pagkatapos kumain, ang dami ng potassium ay biglang tataas sa loob lamang ng 12 minuto. At gaya ng naiisip ninyo, katatapos lang mag-filter ng bato ng protina at asukal mula sa pangunahing pagkain at kailangan nitong tumanggap ng panibagong alon ng potassium. Ito ay parang nagtatrabaho ng todo, ngunit pinipilit na mag-overtime agad. Sa oras na iyon, ang katawan ay magre-react sa pamamagitan ng ilang senyales tulad ng bahagyang pagkahilo, pamumula, mabilis na tibok ng puso. Kung hindi naman, pakiramdam lamang ng pagod o bigat ng ulo, ngunit kung magpapatuloy sa loob ng maraming taon, magiging madaling humina ang mga bato. Nakakita na ako ng hindi mabilang na kaso sa klinika na nasa ganitong sitwasyon. May isang lolo na nagngangalang Mang Tony, 60 taong gulang, mula sa Batangas, na dumating sa Maynila para sa regular na check-up na may creatinine na naglalaro mula 1.6 hanggang 1.8 milligrams DL. Sa loob ng 2 taon, kahit na kumakain siya ng light salt, kaunting red meat, iniiwasan ang matatamis at regular na nag-ehersisyo, sinabi niya sa akin, "Ginawa ko na ang lahat, bakit hindi pa rin bumababa ang aking test result?" Nang tanungin ko ng mabuti, natuklasan ko na bawat gabi ay kumakain siya ng prutas agad pagkatapos kumain, lalo na ang saging at mangga na mayaman sa potassium. Sa loob ng 8 linggo, ang tanging binago niya ay ang oras ng pagkain ng prutas, hindi niya binago ang anumang ibang pagkain. Ang resulta ay ikinagulat niya, bumaba ang creatinine sa 1.3, mas mahimbing ang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at nawala rin ang pakiramdam ng bigat ng ulo. Tiningnan niya ako at sinabi, "Hindi ko inakala na ang isang maliit na bagay ay makakapagpabago ng ganoon kalaki." Ang maliit ngunit napakatotoong kwento na iyan ay isa ring sagot sa marami sa inyo. Ang problema minsan ay hindi kung anong pagkain ang kinakain ninyo, kundi kung kailan ninyo ito kinakain. Kaya, paano kumain ng prutas ng tama at protektahan ang mga bato? Lalo na sa edad ng middle-aged at matatanda, kailangan lang ninyong tandaan. Una, maghintay ng 60 hanggang 90 minuto pagkatapos kumain bago kumain ng prutas. Sa oras na iyon, halos tapos na ang pagproseso ng bato sa karamihan ng protina, asukal, at asin, kaya hindi ito labis na magiging overloaded muli. Ikalawa, unahin ang mga prutas na mababa sa potassium na mabuti para sa mga higit sa 50 taong gulang tulad ng mansanas, peras, melon, at berdeng ubas. Ang mga ito ay mas magaan para sa mga bato, hindi mabilis na nagpapataas ng blood sugar at potassium. Ikatlo, huwag kumain ng prutas pagkalipas ng 7:30 p.m. dahil sa gabi. Oras na para bumaba ang aktibidad ng bato upang gumaling. Kung sa oras na iyon ay magdaragdag kayo ng asukal,
at potassium. Mapipilitan ang bato na magtrabaho ng dagdag na nagdudulot ng mababaw na tulog, madaling pagkapagod at bigat ng ulo pagkagising. Lalo na ang mga may kidney failure, high blood pressure o umiinom ng diuretics ay mas dapat mag-ingat. Araw-araw ay dapat kumain lamang ng maximum na 150 gramo ng prutas, hinati sa isang pagkakataon na malayo sa pangunahing pagkain. Ang prutas ay mabuti, ngunit mabuti lamang kung tama ang tao, tama ang dami, at tama ang oras. At marami sa inyo ang madalas na nag-iisip na ang pag-inom ng maraming tubig ay mabuti, mas maraming detox, at mas malusog. Ngunit sa klinikal na kasanayan, mayroong malaking maling akala na kailangan ninyong maunawaan ng tama upang maiwasan ang karagdagang presyon sa mga bato. Inaanyayahan ko kayo na pumunta sa susunod na bahagi, isang napakahalagang bahagi na makakatulong sa mga bato na makapagpahinga ng tama. Prinsipyo 5. Uminom ng tubig ayon sa ritmo ng tulak. Prinsipyo 5. Ang pag-inom ng tubig ayon sa ritmo ng tulaba ay isang prinsipyo na kailangan maunawaan ng tama ng maraming higit sa 50 taong gulang upang maiwasan ang hindi kinakailangang presyon sa mga bato. Sa aking karanasan sa paggamot, nakatagpo ako ng napakaraming magkatulad na tanong. Doktor, gaano karaming tubig ang sapat? Marami akong iniinom. Bakit humihina pa rin ang aking bato? Ang mga tanong na iyon ay hindi simple dahil ang problema ay hindi nasa dami ng tubig na iniinom ninyo, kundi kung kailan at paano ninyo ito iniinom. Isang napakakaraniwang maling akala ay ang pag-inom ng mas maraming tubig ay mas lilinis ang bato at mas gagana ng maayos. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi isang walang buhay na sisidlan, at ang bato ay hindi rin isang makina na kayang mag-filter ng sunod-sunod at saka magpahinga. Ang bato ay nangangailangan ng ritmo, ng makatwirang pamamahagi, ng malumanay at regular na pagtrato. Lalo na sa mga matatanda kung saan ang function ng filtration ay natural na bumababa sa paglipas ng panahon. Marami sa inyo ang umiinom ng napakakaunting tubig sa araw dahil abala o hindi nauuhaw, ngunit pagdating ng hapon o gabi ay umiinom ng sabay-sabay ng 500 hanggang 70 ml upang makabawi. Ito ang pagkakamali na nagpapahirap sa mga bato na magtrabaho ng mabilis sa oras na ang kanilang aktibidad ay pinakamahina. Sa huling bahagi ng araw, kapag kailangan ng katawan na magpahinga at maghanda para sa pagtulog, ang pagdami ng tubig sa oras na ito ay hindi lamang nagdudulot ng presyon sa bato, kundi nagre-resulta rin sa pag-ihi sa gabi, mababaw na tulog, pagbabago-bago ng blood pressure at pagkapagod sa umaga. Para sa mga higit sa 50 taong gulang, lalo na sa mga may mataas na creatinine o may mga senyales ng paghina ng function ng bato, ang prinsipyo ng pag-inom ng tubig ayon sa ritmo ng tulang-tulang ay isang ligtas, simple, ngunit napaka-epektibong solusyon. Kailangan lang ninyong ilapat ito tulad ng sumusunod. Una, 2 baso ng tubig sa umaga, ngunit inumin ng dahan-dahan, hinahati sa maraming maliliit na paghigop. Ang paraang ito ay nakakatulong upang dahan-dahang lumabnaw ang dugo, bawasan ang lagkit ng dugo, na tumutulong sa mga bato na magsimula ng isang bagong araw ng maayos sa halip na biglang salubungin ng malaking dami ng tubig. Ikalawa, 2 baso ng tubig sa tanghali, inumin bago o pagkatapos kumain ng humigit kumulang 30 minuto. Ang tanghali ay ang oras kung kailan ang metabolismo ng katawan ay pinakamalakas, maayos ang sirkulasyon, at ang mga bato ay nagtatrabaho ng pinaka-epektibo, kaya ang tubig ay na-filter ng komportable at balanse. Ikatlo, 2 baso ng tubig bago mag 5 p.m. Nangangahulugan ito na umiinom ng sapat na tubig ngunit nasa loob pa rin ng oras kung kailan maayos pa rin ang paggana ng bato. Sa gayon, hindi lamang ninyo sinisigurado na sapat ang tubig ng katawan, kundi hindi rin ninyo pinapahirapan ang mga bato na mag-overtime sa gabi. At ang pinakamahalagang nais kong bigyang diin
upang matandaan ninyo ng matagal. Iwasan ng husto ang pag-inom ng tubig pagkalipas ng 8 p.m. Ang pagpasok ng tubig sa katawan sa oras na ito ay nagpapahirap sa mga bato na magtrabaho ng mas mabigat na nagdudulot ng pagtaas ng pag-ihi sa gabi, insomnia, pagbabago-bago ng blood pressure, at pagkapagod sa umaga. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagrereklamo na kahit sapat ang tulog na 6 hanggang 7 oras ay pakiramdam pa rin nila ay mabigat ang katawan at hindi malinaw ang isip. Nakita ko na ang maraming tao na nag-apply ng tamang ritmo ng 2,000-2,000 sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw ay kapansin-pansin ang kanilang nararamdaman. Mas magaan ang katawan, mas malinaw ang kulay ng ihi, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas matatag ang blood pressure, at nagigising sa umaga na sariwa ang pakiramdam. Ang ating katawan ay likas na matalino, basta't alagaan ng tama ang ritmo, tutugon ito sa napakabilis na pagbabago. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Pagkatapos ng prinsipyong ito, mayroon pang 2 gintong tip na napakahalaga na makakatulong sa creatinine na bumaba ng natural nang hindi nangangailangan ng komplikadong interbensyon. Napakadaling ilapat ng mga tip na ito at maaari ninyo itong gawin agad ngayong araw. Inaanyayahan ko kayo na magpatuloy sa susunod na bahagi. Ikatlong bahagi, 2 gintong tips upang natural na bumababa ang creatinine. Gintong tip 1, bawasan ang red meat, dagdagan ang plant-based protein. Isipin ninyo ang bato bilang isang sopistikadong filter na araw-araw ay kailangan tanggapin at iproseso ang bawat patak ng dugo, bawat basura na dumadaan. Sa hindi mabilang na bagay na ibinababa ng katawan sa bato, may isang grupo na lumilikha ng pinakamalaking presyon, ang red meat, lalo na ang baka at baboy. Ang mga uri ng karne na napakakaraniwan sa pagkain ng mga Pilipino, lalo na sa edad ng middle-aged pataas. Kapag ang red meat ay pumapasok sa katawan, ito ay nabubulok sa maraming nitrogenous waste. Nakitang-kita ay ang urea at iba pang produkto ng protein metabolism. Ang lahat ng mga sangkap na ito ay dapat iproseso at i-filter ng bato. Sa mga kabataan, malakas pa ang bato, kaya ang kargang ito ay hindi nagdudulot ng maraming problema. Ngunit pagkalipas ng edad 50, unti-unting humihina ang function ng filtration ng bato, bumabagal ang sirkulasyon, at ang mga kidney cells ay mas mahina sa paggaling. Kaya ang isang maliit na dami lamang ng red meat na paulit-ulit na kinakain ay sapat na upang tumaas ang creatinine. At mararamdaman ninyo ng malinaw ang mga senyales na ipinapadala ng katawan. Ang mga matatanda ay madalas na hindi nakakaranas ng matinding sakit, kundi matinding pagkapagod, hirap sa pagtulog, mababaw na tulog, at pagkatapos ay nagigising na may bigat ng ulo, pagod, pakiramdam ng bigat ng tiyan, pagkatapos kumain, bahagyang pananakit ng likod sa lumbar area. Iyan ang oras na nagpapadala ng mensahe ang bato na humihingi ng pagbawas ng karga. Ang pagtaas ng antas ng urea sa dugo ay nagpapahirap sa utak na maging alerto sa umaga. Isang bagay na iniisip ng marami na dahil sa edad, ngunit sa katunayan ay malaki ang papel ng bato. Maraming pasyente ko na matatanda ang nagtanong, "Doktor, ilang piraso lang naman ng karne ang kinakain ko. Bakit nakakasama sa bato?" Ang tanong na iyan ay ganap na nauunawaan, ngunit ang reaksyon ng bato ng bata at bato ng matanda ay magkaiba, tulad ng kung paano ang isang bagong sasakyan at isang sasakyang matagal ng tumatakbo ay tumutugon sa isang matarik na kalsada. Ang isang maliit na dami lamang ng red meat na paulit-ulit na kinakain sa maling oras ay sapat na upang pumasok ang bato sa isang estado ng tahimik na labis na karga. Kaya, ano ang pinakamahusay na solusyon para sa inyo? Hindi ito nangangahulugang lubusang pag-iwas, hindi rin nangangahulugang pagtigil sa pagkain ng karne. Ang mahalaga ay baguhin ang nutrisyon ng pagkain.
Ang red meat ay dapat kainin ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo sa halip na araw-araw. Bukod doon, dagdagan ninyo ang plant-based protein tulad ng tokwa, munggo, lentils, malambot na mani, at unahin ang puting protina tulad ng puting isda, maliit na hipon, o dibdib ng manok. Ang mga grupong ito ay lumilikha ng mas kaunting basura kaysa sa red meat na nakakatulong upang makabuluhang mabawasan ang pasanin ng bato. Kapag nagbago kayo sa direksyong ito, napakabilis na tutugon ang katawan. Magaan ang pakiramdam pagkatapos kumain, mas kaunti ang pagkapagod, mas mahimbing ang tulog, at mas alerto ang pakiramdam pagkagising. Maraming pasyente ko ang sumubok at lahat ay nagsabing pagkatapos lamang ng ilang linggo ay naramdaman nila na mas nakakahinga ang kanilang mga bato. Ang mga hindi malinaw na sintomas noon ay unti-unting nabawasan. Isang maliit ngunit napakahalagang tip na inaasahan kong ilalapat ninyo agad. Hatiin ang dami ng protina sa bawat pagkain sa humigit kumulang 50 hanggang 70 gramo. Kainin ng pantay-pantay, huwag magdami ng karne sa isang malaking pagkain. Ito ay parang paghati-hati ng trabaho para sa bato, na tumutulong sa bato na iproseso ang bawat bahagi ng dahan-dahan sa halip na harapin ang isang mabigat na dami sa isang pagkakataon. Sa bawat pagkain, kailangan lang ninyong kumain ng 2 hanggang 3 piraso ng tokwa na may maliit na piraso ng isda na kasing laki ng palad, sapat na ang sustansya para sa katawan at hindi labis na magtatrabaho ang bato. Ito ay isang napakaangkop na paraan ng pagkain para sa mga matatandang Pilipino, parehong siyentipiko at praktikal. Sa huli, nais kong magbigay ng isang paalala. Hindi masama ang red meat. Ito ay nagiging nakakapinsala lamang kapag hindi angkop sa edad at kondisyon ng bato. Kapag malakas ang bato, mas mahusay ang kakayahan ng katawan na iproseso. Ngunit kapag ang bato ay nasa yugto ng natural na paghina sa katandaan, 1 o 2 maling pagkain lamang ay sapat na upang tumaas ang creatinine na nagdudulot ng serye ng mga sintomas na nagpapapagod sa inyo. Gintong tip 2. 10 minuto ng diaphragmatic breathing, bumababa ang pasanin ng bato. Subukan ninyong isipin, sa buong maghapon, ang bato ay kailangan magtrabaho ng masigasig sa pag-filter ng bawat daloy ng dugo, bawat metabolic waste, tulad ng isang masipag na manggagawa na walang pahinga. Ngunit kung ang dugo na dumadaloy sa bato ay mahina sa oxygen, mahina sa enerhiya, kung gayon ang bato ay parang nagtatrabaho sa dilim, kulang sa hangin, at nakakaranas ng pagliit ng maliliit na daluyan ng dugo, ito ang sitwasyon na nangyayari sa mga taong may gawi ng mababaw na paghinga. Bahagya lamang gumagalaw ang dibdib kapag humihinga. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na ang ganitong uri ng paghinga ay nagbibigay lamang sa bato ng kaunting oxygen, hindi sapat upang pakainin ang mga kidney cells na nagpapahirap sa bato na magtrabaho sa isang estado ng matagal na kakulangan. Sa kabaliktaran, kapag kayo ay humihinga ng malalim gamit ang tiyan, ang hininga ay bumababa hanggang sa diaphragm. Sa oras na ito, ang katawan ay parang nagbubukas ng pintuan upang magbigay ng maraming oxygen sa bato. Lumuluwag ang mga daluyan ng dugo, lumalakas ang daloy ng dugo sa bato. Ang mga kidney cells ay nakakatanggap ng mas matatag na supply ng enerhiya. Maraming nephrologist sa buong mundo, at maging dito sa Pilipinas, ang itinuturing itong natural na recovery technique na dapat isagawa ng mga matatanda araw-araw, lalo na bago matulog. Nagkaroon ako ng pagkakataon na subaybayan ang maraming pasyente sa middle-aged at matatanda. Mayroon akong mga may mild kidney failure, may mga nagsisimula pa lamang tumaas ang creatinine, ngunit ang karaniwan ay halos lahat ay humihinga ng maikli at mababaw, lalo na kapag sila ay stressed o nabuhay sa loob ng maraming taon sa ilalim ng presyon ng pamilya, ekonomiya o kalusugan. Ang ganitong uri ng paghinga ay nagdudulot sa buong katawan na nasa isang estado ng alerto na nagpapabago-bago sa blood pressure, nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo. Ang sympathetic nervous system ay laging overactive at alam na ninyo, ang lahat ng mga salik na ito
ay direktang nagdudulot ng presyon sa bato. Kapag nag-e-ensayo kayo ng mabagal, malalim, at regular na paghinga gamit ang tiyan, sa loob lamang ng 10 hanggang 10 minuto, agad nalilipat ang katawan mula sa estado ng stress patungo sa estado ng pagpapahinga. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang sa pakiramdam, kundi nakikita rin sa physiology. Mas gumagana ng maayos ang daluyan ng dugo sa bato, nagiging matatag ang daloy ng dugo, dahan-dahang bumababa ang blood pressure, mas kalmado ang tibok ng puso. Nakakatanggap ng ligtas na signal ang utak at pinahihintulutan ang katawan na pumasok sa malalim na siklo ng tulog. At ang malalim na tulog ang pinakamakapangyarihang natural na regalo sa pagpapagaling para sa bato. Ang benepisyo ng diaphragmatic breathing ay mas maaga ninyong mararamdaman kaysa sa iniisip ninyo. Marami ang pagkatapos ng ilang araw ay nakakaramdam na ng magaan sa ulo, mas kaunti ang pagkabalisa at mas malinaw ang isip. Ang mga dati ay umiihi ng 2 hanggang 3 beses sa gabi, pagkatapos ng 1 hanggang 2 linggo ng paglalapat ay nabawasan sa 1 o minsan ay nakakatulog ng tuloy-tuloy. Hindi ito isang himala, kundi ang resulta ng pagbawas ng labis na aktibidad ng bato sa gabi. Ang teknik na ito ay napakasimple. Kailangan lang ninyong umupo o humiga ng komportable, dahan-dahang ilagay ang isang kamay sa tiyan upang maramdaman ang paggalaw. Huminga ng malalim upang ang tiyan ay natural na lumobo nang walang pagsisikap. Huminga palabas upang ang tiyan ay dahan-dahang lumiit. Ulitin ng regular sa loob ng 10 minuto bago matulog. Kung susubukan ninyo ito ngayong gabi, malamang ay mararamdaman ninyo na lumalambot ang inyong katawan, mas komportable ang dibdib, mas kalmado ang isip, at mas mabilis na dumating ang tulog. Sa proseso ng pag-aalaga sa mga matatanda, napagtanto ko na ang maliliit na pagbabago tulad ng 10 minuto ng diaphragmatic breathing ay minsan mas makapangyarihan pa kaysa sa gamot. Dahil hindi lamang nito pinapakain ang mga bato, kundi pinapakalma rin nito ang isip, nagpapababa ng pagkabalisa na tumutulong sa inyo na maramdaman muli ang kapayapaan na matagal nang nawala dahil sa abalang buhay. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ika-4 na bahagi, 3 grupo ng tao na madaling tumataas ang creatinine kahit tama ang pagkain at pag-inom. May isang katotohanan na maraming matatanda ang bihira lamang mapansin. Kahit na regular kayong kumakain, tama ang pag-ehersisyo at nagpapanatili ng malusog na pamumuhay, ang creatinine ay maaring tumaas muli hindi dahil sa mali ang ginawa ninyo, kundi dahil may mga tahimik na salik sa katawan na nakakaapekto sa bato araw-araw. Ang pag-unawa sa 3 natatanging grupo ng tao na madaling maapektuhan ay makakatulong sa inyo na mapanatiling matatag ang bato ng mas matagal. Ang unang grupo ay ang mga may diabetes na may pabago-bagong blood sugar. Sa edad na higit sa 50, ang pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay parang malaking alon na tumatama sa baybayin. Bawat bigla ang pagtaas, lumalapot ang dugo, dumadami ang basura ng protina na nagpapahirap sa bato na magtrabaho ng tuloy-tuloy. Ang gawin ng pagpapalipas ng agahan, kulang ang pagkain sa tanghalian at maraming carbohydrate sa gabi ay nagpapabago sa circadian rhythm at nagdudulot ng pabago-bagong insulin secretion. Ang malakas na pagbabago-bago ng blood sugar ay nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato at ang creatinine ay unti-unting tumataas ng matagal. Madali kayong nauuhaw, umiihi sa gabi, tuyo ang bibig, at nagkakaroon ng muscle cramps. Ang tamang paraan ay hatiin ang pagkain sa maliliit na bahagi. Unahin ang slow-release carbohydrates tulad ng kamote, brown rice, whole wheat bread, at huwag hayaan na bumaba ang blood sugar sa ilalim ng 70 mg DL. Ang ikalawang grupo ay ang mga matagal ng may high blood pressure. Ang blood pressure ay parang daloy ng tubig sa isang kanal. Kapag kalmado, magaan ang bato,
kapag malakas ang pagbabago-bago, kailangan ng bato na mag-adjust ng husto. Madalas ninyong binabawasan ang asin, ngunit umiinom naman ng maraming tubig sa gabi na nagpapataas at nagpapababa ng blood pressure sa gabi. Kailangan ng bato na magtrabaho sa oras na kailangan nitong magpahinga at ang creatinine ay tahimik na tumataas ng matagal. Ang tamang paraan ay uminom ng tubig ayon sa ritmo ng tulaga-tulaga-2. Bawasan ang tubig pagkalipas ng 7:30 p.m. at kumain ng light salt sa buong araw. Bago matulog, maaari kayong mag-diaphragmatic breathing ng 10 minuto upang bumaba ang blood pressure ng 5 hanggang 8 mmHg. Ang ikatlong grupo ay ang mga matagal nang umiinom ng pain relievers, lalo na ang NSAIDs, tulad ng ibuprofen o naproxen. Ang gamot ay nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo sa bato, binabawasan ang daloy ng dugo. Marami ang iniisip na okay lang kung paminsan-minsan lang umiinom, ngunit sa matatanda napakasensitibo ng bato. Ang creatinine ay tumataas ng dahan-dahan, ngunit sigurado, nagdudulot ng bigat ng ulo, hirap sa pagtulog, pagkapagod sa umaga, at bahagyang pamamaga sa paligid ng mata. Ang tamang paraan ay limitahan ang pagbili ng pain relievers nang walang reseta, unahin ang warm compress, muscle relaxation, at tamang pahinga. Kung kailangan ng gamot, tanungin ang doktor upang pumili ng angkop na uri. Ang pinakamahalaga, ang lahat ng tatlong grupong ito ay maaaring tumaas ang creatinine kahit tama ang pamumuhay. Ang bato ng matatanda ay parang lumang makina, isang maliit na epekto lamang ay maaaring makapagpapabago sa ritmo nito. Kung tumaas ang creatinine ng 0.1 hanggang 0.2 sa loob ng ilang buwan, dapat ninyo itong ipacheck ng maaga. Huwag maghintay hanggang sa matindi ang pagkapagod, pamamaga ng paa, o matagal na insomnia. Ang bato ay laging nagpapadala ng senyales, kailangan lang ninyong makinig. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayo na mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Iyon ang paraan upang malaman kung nakatanggap kayo ng kapaki-pakinabang na impormasyon at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang. Mga kaibigan, matapos nating talakayin ang isang mahabang paglalakbay na binubuo ng alabambahahalagang bahagi tungkol sa kalusugan ng bato, ngayon na ang oras upang ayusin ang lahat sa malinaw at madaling ilapat na mga hakbang araw-araw sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga higit sa 60 taong gulang. Napagtanto ko na habang tumatanda ang katawan, ay mas nangangailangan ng pagiging regular at pagiging malumanay. Hindi gusto ng bato ang matinding pagbabago. Gusto ng bato ang regular na ritmo ng buhay, at lalo na, ang bato ay isang organ na may kakayahang gumaling ng mag-isa kapag tinrato ng tama, sa tamang oras, sa tamang paraan ng pagkain. Hayaan ninyong isama ko ang lahat ng kaalaman sa isang checklist ng 7 hakbang upang agad ninyong mailapat nang hindi nagkakamali, nang hindi komplikado. Kahit kayo ay malusog o may medyo mataas na creatinine, ang 7 hakbang na ito ay makakatulong upang mabawasan ang pasanin ng bato, magpahinga ang bato, at gumana ng mas malinis. Hakbang 1. Kailangan ninyong bawasan ang asin, ngunit sa tamang paraan. Bawasan ng humigit kumulang 30% ang dami ng asin araw-araw. Iwasan ang mga maaalat na pagkain tulad ng patis, bagoong, at sausawan. Dahil ang mga uri ng ito ay nagpapataas ng presyon ng filtration, ang mga matatanda ay may likas na sensitibong daluyan ng dugo sa bato. Sa pagbawas lang ng kaunting alat ay bumababa na ang blood pressure at nababawasan ang pasanin ng bato. Hakbang 2. Kumain ayon sa ritmo ng 3 oras. Ang umaga ay mainit upang gisingin ang digestive system. Ang tanghali ay sapat upang ang katawan ay magkaroon ng enerhiya sa pagtatrabaho. Ang gabi ay magaan at maaga upang ang bato ay magkaroon ng oras upang magpahinga. Ito ay isang balanse na prinsipyo na binibigyang diin ng maraming eksperto sa nutrisyon sa Pilipinas, dahil ang katawan ng matatanda ay nangangailangan ng mas matatag na biological rhythm kaysa kanino man. Hakbang 3. Kumain ayon sa order ng 4 na layer na kinabibilangan ng gulay, puting protina,
carbohydrates, at sa huli ay prutas pagkatapos ng 60 hanggang 90 minuto. Ang order na ito ay nakakatulong upang mabawasan ang blood sugar peak pagkatapos kumain, mabawasan ang produksyon ng insulin, limitahan ang pag-filter ng bato ng labis na asukal at taba. Sa mga matatanda, ito ay isang simple ngunit epektibong paraan upang mapanatili ang kalinisan ng mga kapilary ng bato. Hakbang 4. Ang prutas ay dapat panatilihin sa humigit kumulang 150 gramo sa isang araw para sa mga may mahinang bato. Hindi dapat kumain ng prutas agad pagkatapos kumain dahil mabilis itong magpapataas ng blood sugar at magpapahirap sa tiyan. Kumain ng prutas bilang isang light snack malayo sa pangunahing pagkain upang hindi sabay-sabay iproseso ng bato ang maraming sangkap. Hakbang 5. Uminom ng tubig ayon sa ritmo ng tulang-tulang 2. Nangangahulugan ito na hatiin ang dami ng tubig sa 3 pantay na bahagi sa isang araw. Tigilan ang pag-inom ng tubig pagkalipas ng 8 p.m. upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Marami ang nag-iisip na ang pag-inom ng maraming tubig ay mabuti ngunit sa mahinang bato. Ang pag-inom ng marami sa gabi ay nagpapahirap sa bato ng labis habang dapat itong nagpapahinga. Hakbang 6. Bawasan ang red meat at dagdagan ang plant-based protein. Ang mga matatanda ay dapat unahin ang tokwa, munggo, lentils, puting isda dahil ang mga uri na ito ay mayaman sa madaling matunaw na amino acids. Mas kaunti ang nagiging nitrogenous toxins na nakakatulong upang hindi gaanong mapagod ang bato. Ang red meat tulad ng baka at baboy, kung marami ang kinakain, ay nagpapataas ng uric acid, ang basura na kailangan iproseso ng bato. Hakbang 7. Maglaan ng 10 minuto ng diaphragmatic breathing bawat gabi. Ito ay isang simple ngunit napakalaking benepisyo na ehersisyo na nakakatulong upang bahagyang bumaba ang blood pressure, dagdagan ang daloy ng dugo sa bato, at sumuporta sa mas mahimbing na tulog. Kapag mahimbing ang tulog ng mga matatanda, mas malakas na na-activate ang mekanismo ng paggaling ng bato. Kapag tiningnan ninyong muli ang lahat ng 7 hakbang na ito, makikita ninyo na ang lahat ay umiikot sa 2 salita: bawasan ang karga. Bawasan ang karga sa pamamagitan ng oras. Bawasan ang karga sa pamamagitan ng paraan ng pagkain. Bawasan ang karga sa pamamagitan ng order. Bawasan ang karga sa pamamagitan ng dami ng tubig. At maging ang paraan ng paghinga ay pagbawas ng karga. Ang lahat ay nakatuon sa pagtulong sa bato na makapagpahinga sa tamang oras at magtrabaho sa pinakamagaan na presyon. Kung ilalapat ninyo ng buo ang checklist na ito sa loob ng 2 hanggang 6 na linggo, ang mga pagbabago ay karaniwang napakalinaw. Ang creatinine level ay bahagyang bumaba at naging matatag, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, bumuti ang pamamaga ng mata o paa, lumambot ang blood pressure, mas mahimbing ang tulog, at mas malinaw ang isip. Hindi lamang nito pinahahaba ang buhay ng bato, kundi nakakatulong din sa inyo na mamuhay ng mas komportable sa bawat ritmo ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kung mahalaga ang nilalaman na ito, inaanyayahan ko kayo na ibahagi ito sa isang taong nangangailangan. Maaring kamag-anak, kaibigan, o sinumang nag-aalala dahil tumataas ang kanilang creatinine level. Ang isang maliit na pagbabahagi ay makakatulong din sa kanila na maiwasan ang maagang dialysis. At kung interesado kayo, mag-subscribe sa aking channel. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang 7 pagkain sa gabi na nakakatulong sa bato na makatulog ng mahimbing at natural na bumababa ang pamamaga ng paa. Magkita-kita tayo sa susunod na bahagi.